Nasa linya na po si Police Lieutenant Colonel Eric Angustia, ang Assistant Chief of Police for Administration dyan po sa Parañaque PNP. Ukol pa rin po sa nangyaring pananaksak nga po no, dyan sa Moonwalk National High School. Magandang umaga po, Lieutenant. Magandang umaga po, Ma'am Chacha at kay Sir Ted at sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Lieutenant, para mas malinawan lang po yung ating mga listeners and viewers ngayong umaga, pwede niyo po bang ikwento sa amin what exactly happened last March 26 dyan nga po sa Moonwalk National High School? Yes, ma'am. Kahapon po, March 26, mga bandang alauna ng hapon, nagkaroon po ng pananaksak dito po sa loob ng eskwelahan, dito nga po sa Moonwalk National High School, dito po sa Barangay Moonwalk, Parañaque City, na kung saan isang estudyante po, 14 years old, grade 8 na babae, ang biktima. At ang suspect naman po ay ang kanyang classmate, isa rin pong 14 years old na lalaki, na kabilang po sa grupo ng LGBT. Oo. At anong nangyari po? Anong nangyari po mismo doon sa loob ng eskwelahan? Ito po ba dalawang bata magkaklase po ba ito or schoolmate lamang? Magkaklase po sila, ma'am. Yung dalawa po, yung biktima at saka yung suspect. Ayon po sa witness, sa pong teacher, lumapit po yung biktima sa kanya. Kasalukuyan pong nagtuturo sa kabilang room, yung teacher, at nagsumbong na tinutukan daw siya ng patalim ng suspect at papatayin daw siya. At dali-dali naman pong pumunta yung teacher na nasa kabilang room at inalam at kakausapin sana niya yung suspect at tatanungin at kung ano ang problema. At pagpasok niya po sa kabilang room, tinanong niya sa buo kung sino po yung suspect. Bigla naman pong tumayo yung suspect at akmang papalabas ng room. At nagkataon naman po yung biktima ay papasok ng room. At doon na po nangyari. At nagtagpo yung dalawa. Bigla na lang pong kinuha yung kutsilyo nasa loob ng bag at sinaksak na po yung biktima. So ibig sabihin hindi lang po ba yung guro ang nandoon? May ibang mga estudyante din po nakakita dito sa insidente? Yes, ma'am. May mga estudyante rin po doon. At hindi na po napigilan nung pong mga nandun yun nangyari? Hindi na po napigilan. Actually, nakatakbo po yung biktima pero hinabol pa rin siya ng suspect. At nakahingi lang po ng tulong ng may dumaan pong security guard doon sa pangyayari at humingi po ng tulong doon sa tanod na naka-duty doon sa ibaba. Oo. May kwento na po ba kung paano po naipusilit ng bata yun pong dala niyang panaksak? Ano po exactly ito pong dala-dala ng bata na pinangsaksak? Ito po isang kitchen knife na kumulang 10 inches po yung haba. Hindi po malaman kung paano niya ipasok yung kutsilyo sa loob ng eskwelahan. At dapat nasi-check din po sana ng mga security guard natin yung bag ng mga estudyante. Lieutenant, sa pagtatanong niyo po dito sa mga witness, ano daw po yung motibo ng pananaksak nito pong 15 anyos na batang lalaki? Wala pong maibigay na detalye yung ating witness. Subalit yung nanay po ng biktima, ang sabi po ay noong Martes pa lang ay nagsusumbong na sa kanya yung bata at ito nga pong suspect ay papatayin siya. Tinanong naman niya yung kanya anak, bakit daw nagkaroon sila ng alitan ng suspect. Ayon sa kanyang anak, nagugat daw yung po sa humihiram daw ng makeup yung suspect na hindi niya pinahiram. Kaya nagkaroon po sila ng alitan ng suspect. Sa ganito pong uri ng kaso, Lieutenant, na menor de edad po yung involved, yung isa nga po ay nasawi no, sa kasamaang palad, yung isa nasa kustodiya na po ba ngayon ng pulis? Ano pong standard protocol ng PNP sa paghawak po ng mga child in conflict with the law or yung CICL? Yes, ma'am. Pag nagkaroon po kami ng kasong ganyan, hinahawakan po yan ng aming WCPD at upon investigation, tinaturn over po namin yan sa DSWD. Sa kasalukuyan po, yung ating suspect ay i-turn over na po natin sa Bahay Pag-asa ng DSWD dito sa Parañaque City for safekeeping po. So sa ngayon, nasa DSWD na po yung bata, ituloy pa rin po ang inyong investigasyon ukol po sa pangyayari? Yes, ma'am. Tuloy pa rin po ang ating investigasyon. Sa katunayan ay sinampahan na po natin siya ng kasong homicide
At bahala na po ang prosecutor kung anong po ang magiging disposition ng case. Lalaki po ang suspect, ano po sir? Yes po, lalaki po sir. Opo, opo. Ilan po ang saksak na tinamo ng biktima dito? Ayon po sa ulat ng ating investigator, 4 daw po ang saksak na natamo ng ating biktima. And habang nung nangyari po ito, kaharap po yung teacher as in totally wala na pong nagawa dito. Ang bilis ng pangyayari, ganun po? Wala pong nagawa yung ating witness, no, teacher. Mabilis daw po yung pangyayari. At ang kanilang ginawa ay tumawag na lang po ng security guard na nakiduty po doon sa baba. Opo, opo. Sige po. So sa ngayon sir, ito hong suspect ano po ay nasa pangangalaga ng social welfare sa Parañaque? Yes po. Sa kalukuyan po, nandun po siya ngayon sa bahay pag-asa ng DSWD. Opo. Ang biktima po dito ay pronounced dead on arrival? Yes po. Dead on arrival po nung dinala nila sa ospital ng Parañaque. Dead on arrival na po yung ating biktima. Na-recover po dito ang sandata, yung ginamit? Yes sir, na-recover po natin at nandito na po sa ating investigation. Opo. Paano po nahuli ang suspect dito? On the spot? On the spot po, nung tumawag po yung teacher ng security guard, dali-dali naman pong umakyat yung security guard at na-apprehend po nila yung suspect. Opo, opo, opo. Sige po. Salamat sa informasyon po sa inyo, sir, at kami po ay gagawa po ng follow-up interview sa isyong ito. Salamat po, Colonel. Salamat din po, sir. Opo, mabuhay. Thank you. FM. Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Eric Angustia, ang assistant po na Chief of Police ng Parañaque.